Easter sa ating lahat, mga kapatid. Tatanggalin ko ang aking mask para makita nyo na ako'y nakangiti. So, Happy Easter sa inyong lahat na mga nasa inyong tahanan at gayon din yung kakapiranggot na nandito ngayon. Bagamat hindi ho ito ang normal at regular nating pagdiriwang ng Easter, uulitin ko yung nabanggit ko gabi, malungkot ho talaga ako sa Easter na ito. Pwede bang ipakita niyo yung ating mga upuan? Kasi po, nandito po ko ngayon sa ating simbahan at nag-i-imagine na lang po ako na nandyan kayo. At ang hirap po magmisa. Tapos, piyesta ng pagkabuhay, pero wala naman kayo dito. At palagay ko po ay ganito rin ang nararamdaman ng napakaraming mga pari sa buong mundo ngayon, hindi lang sa Pilipinas. Pagdiriwang ng Easter, pero walang tao. Kung meron man, kakaunti lang. At siguro ganito rin ang nararamdaman ng marami nating mga kababayan, mga kapwa Katoliko, Easter, pero hindi tayo makapunta ng simbahan, hindi tayo makapagpapuri man lang sa Diyos, makapagpasalamat dahil sa biyaya ng muling pagkabuhay. Kanina, naiinis pa ako kaninang umaga, kasi nakikita ko sa balita, napakaraming pulis nakapalibot sa Quiapo. Para bagang, ano bang binabantayan nyo dyan? Marami akong kaibigang pulis, wag ho kayong mag-alala. Hindi ko po inaaway yung mga pulis. Pero parang, sino bang binabantayan nyo sa simbahan? Patay na nga eh. Para kayong mga sundalo. Noong panahon ni Jesus, binabantayan ang libingan ni Jesus. So bakit para namang kailangan bantayan ng mga simbahan? Ano yan? May mga kriminal ba dyan? Oh, tama na po yun. Nilalabas ko lang yung aking parang sama ng loob sa Easter na Easter, pero parang ganito ang ating sitwasyon. At kailangang maramdaman ninyo ito, mga kapatid. Kailangang maramdaman natin itong sama ng loob na ito. Dito tayo magsisimula at dito tayo babangon. Ito yung unang punto ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay tungkol sa pagbangon ng isang patay. Si Jesus namatay. Pero pagkatapos ng 3 araw siya'y bumangon. Kaya sa pamilya ni Luciana, na nandito ngayon na pinagdadasal din natin, ito kayo ang makakaramdam niyan. Easter na Easter, tapos nandito yung mahal nyo sa buhay na nakahimlay. Ngunit pinapaalaala sa atin, lalo tigit sa lahat ng mga namatayan, ang mga namatay ay babangon. Ang inyong mahal sa buhay ay babangon. Ito yung mensahe ng Easter, mga kapatid. May pagbangon. Death is not the final word. Life conquers death. Kaya sa mga kapatid natin na ngayon ay nagdadalamhati dahil sa kaliwat kanang kamatayan sa kanilang pamilya. Meron na akong isang kaibigan, kakilala na ubos halos ang kanyang pamilya.
tatay, nanay, kapatid, kamag-anak, isa lang siyang natira. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang baba-baba ng cases of death na hindi nare-report. Samantalang ako lang bilang pari, kaliwat kanan na yung binabasbasan kong patay. Marami COVID. Maraming mga nagdadalamhati ngayon. Kung hindi nyo nararamdaman yan, mga kapatid, sana man lang maalala nyo, may mga kapitbahay kayo, meron kayong mga kakilala, kaibigan na nawala ng mahal sa buhay sa mga panahong ito. Death is around us. Yun ang nagpapahirap ng buhay ng maraming tao ngayon. Pero sa gitna ng kalungkutan ng kamatayan, may pagbangon. At yun ang binibigay sa atin na malinaw na mensahe. Death will not win. Ang kamatayan at ang kalungkutang dulot ng kamatayan, ang pangungulila, ang pamimighati, ito ay matatapos din at papalitan ng kagalakan ng pagbangon ng muling pagkabuhay. Babangon. Ang dating walang buhay, bumabangon. At ito ang mensahe sa inyo mga kapatid na ngayon ay buhay pa pero patay na ang iyong pag-iisip at damdamin. Marami ngayon parang mga zombie. Nakatingin lang sa kawalan. Buhay pa, kumakain naman, pero wala nang gana at wala nang sigla sa buhay. Mistulang patay. Resist. Resist the invitation of death. Easter is a resistance. It's a resistance to death. It tells us death has no power over God. Ang kamatayan walang kapangyarihan laban sa Diyos na muling nabuhay. At ito yung panghawakan natin sa mga oras na ito. Kayong mga namatayan, kayong may mga may sakit, kayong mga may kamag-anak, kapamilya na may karamdaman, at kayo rin, bagamat malakas, pero patay na ang pangarap, patay na ang sigla, patay na ang iyong pagtingin sa iyong sarili. Resist. Resist death. Hindi dahil sa ayaw nating tanggapin ng kamatayan, kung hindi, we have to resist death because death is not final. Your suffering and pain is not final. It does not have the last say. Pagbangon, bumangon ka. Bumangon si Jesus. At dapat ka ring bumangon. Kayong mga lagi nalang malungkot, bumangon ka. Kayong lagi nalang natutulog, nakahiga, bumangon ka. Kayong ayaw ng kumilos, tinamad na, bumangon ka. Ito ang pagkabuhay, babangon tayo. Hindi tayo basta hihilata. We don't just roll over and die and surrender. We resist death and we say, we rise up. Bumabangon tayo sapagkat buhay ang Diyos. Sinasama niya tayo sa pagbangon mula sa pagkakalugmok sa kamatayan. Meron akong isang kaibigan na nag-text sa akin nang sabi niya, Father, alam mo, inalis ko na muna sa isip ko, binura ko na muna lahat sa isip ko, yung mga pangarap ko sa buhay. All the plans I have for myself and for my family, I have erased them first. All I want to do today and every day is just to make it. Survival. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano mga plano next year o 2 years after.
Ang iniisip ko lang, mairaos yung araw na ito. Mali, ang sabi ko sa kanya, we resist the temptation of saying it is over. No, it is not. Bumangon ka. So pwede po ba, kayo mga nasa bahay, bumangon kayo. Oy, bangon na kayo. 9:00 na oh. Marami akong kakilala, 9:00, 10:00, tulog pa. Bumangon. Kahit nandyan lang kayo sa inyong tahanan o nasa inyong kwarto kaya, bumangon. Maghilamos, magsipilyo, kung may makakain, kahit lugaw, essential pa rin yan. Bumangon. Basta't wag ka lang matulog. Wag mong itulog ang buong taong ito. Nang panahon ng pandemya, bumangon ka. Resist death. Pangalawa, sa araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo, nagbukas ang libingan. Yung batong humaharang sa libingan at puntod ay nagalaw na. At ang kuweba kung saan inilagak ang patay na katawan ni Jesus ay bukas na. Easter is not just about pagbangon. Easter is also about pagbubukas. Pagbubukas ng sarili sa panibagong umaga, pagbubukas ng puso sa pagpapatawad, pagbubukas ng isip sa pag-unawa, para maintindihan natin kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Buksan mo. Bumangon ka at buksan mo ang bintana, ang pintuan. Marami na sa atin na matagal nang nakapinid ang pintuan. Sunshine is good for you, sabi ng mga doktor sa atin. Huwag kang magkukulong lang sa loob. Buksan mo. Papasukin mo ang bagong sikat ng araw. Papasukin mo ang biyaya at grasya ng Diyos. Kasi pag nakasarado, oo nga, protektado ka, pero wala ding papasok na grasya. Ito yung nangyari, nabalitaan nyo nung isang linggo, 2 weeks ago, yung isang mayamang pamilya sa isang subdivision dyan sa may Quezon City. Nasunog ang kanilang bahay. It's a very protected house. Kasi nga malaki, mayaman, syempre kailangan nakalak ang lahat. Safety para walang makapasok na magnanakaw. Oo, very safe. Pero yun din ang dahilan kung bakit namatay sila bilang isang pamilya. Dahil hindi rin sila makalabas. Kasi nakakulong sila sa sarili nilang kulungan. We don't blame them, of course. We pray for their souls. Pero it's an image of many of us. Nakasarado. Takot na takot. At yun ang nangyari sa mga alagad. Nagpunta sa upper room kung saan sila naghuling hapunan, nagtago, pinadlock ang pintuan, pati ang bintana. Kaya nga kailangan ni Jesus dumaan sa nakapinid na pintuan kasi ayaw nilang lumabas. Tama naman na wag lalabas sa mga panahong ito para hindi magkahawaan. Pero hindi ibig sabihin noon na sarado din ang ating puso at isip, sarado din ang ating mga palad. Magbukas sa nangangailangan, magbukas sa mga umihingi ng tulong, huwag pagsarhan. Nung isang araw, hindi ko alam kung nabalitaan nyo, yung isang 65 years old na babae na Pilipina sa Amerika na nakasalubong ng isang malaking mama, na basta na lang siyang tinadyakan, sinuntok, at nung siya'y nakahiga na, pinagtatadyakan pa rin. Hindi ko alam kung nakita niyo yun.
Nung nakikita ko yung video na yon sa loob-loob ko, ano bang klaseng tao ito? At hindi lang ho yun ang masama. Ang masama, nakita doon sa video, yung mga staff ng isang hotel na nasa harap mismo kung saan binubugbog yung babae. Kitang-kita mo yung mga staff ng hotel, hindi ko alam kung gwardya, sinara yung pintuan ng hotel habang binubugbog yung Pilipina. Ang pangalan niya ay Vilma Cari. Sa loob-loob ko, anong klaseng tao ito na nakikita mo na may binubugbog, pinapatay sa harap mo at sinasara mo ang pintuan mo? At yun ang pakiramdam ng maraming mga tao ngayon, pinagsasarahan ng pintuan. Maraming ospital, sarado na ang pintuan. Marami tayong kakilalang ganun. Kaya wag tayong lolokohin na bukas pa ang mga ospital. Kasi yun ang laging sinasabi ng nasa gobyerno. Hindi pa ho puno ang mga ospital natin. Paano hindi puno? Ang dami-dami mga tao nga sa tent na natutulog. Bakit hindi aminin na talagang hindi na natin kaya ang sitwasyon? Bakit niloloko pa yung mga tao? Maraming mga may sakit ang hindi napupunta sa ospital. Namamatay na lang sa bahay, namamatay sa ambulansya. Pero ayaw pang aminin na may problema. Sarado ang isip sa mga mungkahi para ayusin. Sarado ang isip para sama-sama natin na matapos ang problemang ito. Kayong mga nasa gobyerno, buksan nyo ang isip ninyo. Hindi lang naman kayo ang marunong. Baka may mga maaayos na mungkahi naman na binibigay sa inyo, ayaw nyong pakinggan. Kasi akala nyo kayo lang ang may alam. At hinihingi nyo sa amin na magkulong kami. Isarado namin ang mga simbahan. Pero kayo ba nagbukas ba ng isip para maintindihan ang hinaing ng sambayanan? Naintindihan nyo ba kung gaano kasama ang loob ng mga tao ngayon dahil sinara natin ang lahat pero wala naman kayong binibigay na tulong, 1,000? Ano magagawa ng 1,000? Pero hindi natin sinisisi sa mga tao, sa mga nasa pamahalaan, na ayaw namin sa inyo, o masama kayong tao. Hindi. At wala ho tayong balak na mamulitika. At lalo't hindi ho ako dilawan. Ayaw ko nga kay Noynoy noon dahil sa RH bill eh. So wag ho ninyong sabihin pagka sinasabi ng mga tao sa inyo na baguhin nyo ang sistema, wag puro general lang na andyan sa IETF ninyo, makinig kayo. Magbukas. We cannot stay the same. Ito po yung sabi ni Pope Francis sa atin sa mga panahong ito. Crisis can make us better or worse, but never the same. And it is our choice whether to become better or worse. And it all starts with opening ourselves. Yun yung bigay sa atin ng pagkabuhay, pagbubukas, buksan ng isip. Kung sarado ang pintuan ng bahay dahil lockdown, okay, tanggap natin. We need that. Pero buksan din naman ang isip para maunawaan ang hinaing ng sambayanan. Buksan ang puso para maramdaman ang mga paghihirap na pinagdadaanan ng tao. Easter na Easter, Father, ang init ng ulo ninyo Eh ganun ho talaga. Kasi yun ang ginawa ng Easter. At yun panghuling punto ko po. Easter is not goody-goody celebration. Easter is a resistance to death. Easter is a resistance to darkness. Ito ay pagbangon, ito ay pagbubukas
At ito ay pagbabago. Easter is about renewal. It's about newness. Kaya nga hindi nakilala si Jesus ni Maria Magdalena. Bakit hindi siya nakilala ni Magdalena? Hindi siya nakilala ng mga alagad. Kasi siya yung dating Jesus, pero bago din siya. Easter resurrection has given a new dimension to the face of Jesus. He was the same Jesus, but not the same Jesus. He is the resurrected Christ. At ito rin yung bigay sa atin ng pagkabuhay. Ang pagkabuhay ay tungkol sa pagbabago. Pero yung tunay at totoong pagbabago, hindi yung palamuting pagbabago, hindi yung panlabas na pagbabago, kung hindi ang pagbabago ng kasinuhan ng isang tao. There was something that changed in the face of Jesus. That's why his disciples, Mary Magdalene, could not recognize him at once. At yun din ang makita nawa natin sa ating buhay ngayon. Change. Somebody promised change some 6 years, 5 years ago. Pero huwad ang pagbabago. Hindi naman pala totoo. Kasi wala namang nagbago sa sistema. Korupsyon, nakawan, droga, tumitindi pa, nakawan sa gobyerno, mas lalong lumalala. So wag tayong umasa sa pagbabago dahil pinangako ng mga tao sa atin ang pagbabago. Ang pagbabago ay manggagaling sa ating pagtanggap sa Jesus na muling nabuhay, na magpapanibago ng ating buhay at pagkatao. Change can only come from the resurrection. It is the real, authentic change. From the former way of life to a new life. At ito yung hamon sa atin ng Easter, mga kapatid. Change. Pagbabago. Pagbabago mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kasalanan patungo sa matuwid at maayos na pamumuhay. Sana tayo mga Pilipino din, ito ang hamon ng muling pagkabuhay. It is the challenge of newness, of new life. Pasensya na ho kayo at napahaba, pero wag ho nating tingnan ang Easter na happy, joy event. No. It was not a happy, joy event. It was a revolution. At palagay ko, ito ang kailangan ng Pilipinas ngayon. A revolution. Not of arms or violence, but a revolution of hope. A revolution of charity. A revolution of faith. At yun ang sinasabi ni Pope Francis kanina, kung napanood po ninyo yung simula ng ating misa. Kayong mga Pilipino, salamat sa inyong pananampalataya. You never fail to transmit your faith. You have been gifted and you are always giving. Panindigan po natin ito ngayong 500 years of Christianity. Bakit po ako nalulungkot? Sinasabi ko nga kay Reverend Ryan kanina, kasi kung nasa tamang panahon lang po tayo, nasa Cebu po sana kami ngayon, o tayo, baka dinala ko pa ang 100 sa inyo sa Cebu. Kasi sa araw na ito ay ang panimula ng 500 years of Christianity all over the Philippines and all over the world. Sapagkat ito ang pagunita sa first Easter Mass noong 1521 at ngayon 2021, first Easter Mass, 500 years of the arrival of Christianity. Kaya doon po nanggagaling ang aking sama ng loob. We could have been, but it's not the fault of anyone. We do not blame anyone. But we just appeal to people, especially in government. We appeal to you.
Ang mensahe ng muling pagkabuhay ay pagbangon. Tulungan nyo kaming makabangon. Tulungan natin ang isa't isa na makabangon. Ang mensahe ng pagkabuhay ay pagbubukas. Buksan ninyo ang inyong isip at unawain ang isa't isa. At ang hamon ng pagkabuhay ay pagbabago. Baguhin natin ang nakagawian natin at magsimula tayo ulit. At yun po ang final message natin. As Pope Francis said, Easter is a new beginning. So, simula ho ulit tayo. Kahit simula ulit ng lockdown, another 2 weeks. O sige, simulan ulit ang lockdown. Sige na, pagbigyan na. Para lang makatulong tayo. Pero sana naman, baguhin nyo naman. Ayusin nyo naman. Magsisimula tayo, bakit hindi? Babangon tayo, bakit hindi? Magbubukas tayo, bakit hindi? Magbabago tayo, bakit hindi? Bubuksan natin ang ating mga sarili sa pagbabago. Pero sana naman, yung mensahe ng Easter, ng pagkabuhay, ay tunay na pagbangon, pagbubukas, at pagbabago. Una sa puso natin, sa pamilya natin, sa lipunan natin, pagbuksan natin ang bagong araw na nilikha ng Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang.